Napag-alaman din po natin na ang sasakyan o ang eroplano na ginamit pag-alis o pag-kidnap kay Pangulong Duterte ay hindi eroplano ng ating pamahalaan. It is not a government-owned jet, but it is a private-owned jet. Chine-check pa natin, pero meron pong balita na sinabi na ang nagmamayari ng jet na ginamit ay either si Speaker Romualdez o kaya si Zaldico. Bakit umalag ang ating mga kapulisan at ang ating militar na dadalhin si Pangulong Duterte sa ibang bansa gamit ang pribadong eroplano? Kung ito ay dapat jet o kaya'y eroplano ng pamahalaan, kung ito ay legal na gawain. Pero dahil na kidnapping itong ginawa nila, pribadong eroplano. Sinabi ko kanina, allegedly, baka mamaya hulihin nyo ako, sasabihin nyo naman ako'y nag-fake news. Chine-check pa po natin dahil ito ang ating balita na natanggap. Pribado ang eroplano. Panawagan natin, pumunta tayo sa harap ng Supreme Court. Naniniwala tayo na mga matatag, mabubuti at credible ang ating mga nasa Korte Suprema. Doon natin iiyak sa harap ng Korte Suprema ang ating kagustuhan bilang mamamayan na si Pangulong Duterte ay ibalik sa Pilipinas. Payag pa kayo? Ipat tayo ngayon sa Supreme Court. Sa harap ng Korte Suprema, bantayan natin kung ano ang magiging desisyon. Naniniwala ako na ang ating mga huskom, ang ating mga justices ay tama ang kanilang puso. Pinili sila hindi lamang ng taong bayan, kundi pinili sila ng Diyos na malagay dyan sa kanilang pwesto. Everything is according to the appointment of God Almighty. Kung kaya tayong mga kababayan, tayong mga Pilipino ay pumunta sa Korte Suprema at abangan natin ang paglabas ng PRO. Dahil ito ang ating panalangin. All in all ay meron po tayong 16 hours na window para bago nila mabitbit si Pangulong Duterte sa Netherlands. Magkasama ba tayo dito? Yes!